Ay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Munting kalaman niya pala. Nako, Senator Robin Padilla tila yata sumabog sa galit. Dahil dito sa kanyang sinasabi at sinasabi ng karamihan na tuta daw ng China. Maka-China daw, pro-China daw. At pati si Senator Dante Marcoleta ay dinadamay na nila. No? Alam niyo mga kaibigan, talagang sinasabi ko nga sa inyo, marami hindi nakakaintindi talaga sa panahon ngayon. Bakit? Sabi ko nga ang nakakaintindi lang sa panahon ngayon pasensya na tayo yung mga relihiyosong tao, yung mga nagbabasa ng Biblia, nakapagbasa ng Quran. Yeah? Bakit? Kasi may magandang turo sa ano mo yung ginagawa mo sa buhay Pero yung iba, ang binasa lang diksyonaryo, ang binasa lang yung natural na libro, walang mangyayari. Hindi totoo lang Ito prangka ko sinasabi kung totoo man talaga na lahat ng Pilipino, hindi ko sinasabing mahihina yung iba lang na walang pangunawa. Kung totoo talaga sila may pangunawa, ba't di nila maunawaan tong China na to? Bakit? Anong dapat nating gawin kung sinasabi mo ayaw mo ng China? Ano? Makikipag-away ka? Makikipaggera ka? Makikipagdigmaan ka? Makikipagsagutan ka? Kung binubuli ka ng China, makikipagbulihan ka? Eto tulad na lang ng OFW po na marami tayong OFW doon. More than 500,000. Hindi lang yata Baka mga 1 milyon sa laki ng China Baka kulang-kulang 1 milyon ng mga Pilipino doon mga pabalik-balik pa, mga nagtuturist pa. Papayag kayo na sila na doon sa China? Tapos sasabihin mo, yung mga OFW, pro-China ba yung mga yon? Relasyon tawag po doon mga kababayan natin. Di ba? Ang hirap kasi sa inyo, yung mga vlogger, ang daming mga vlogger talagang galit na galit ang mga vlogger kay Marcoleta, pati kay Senator Robin Padilla. Sinasabi niya, tuta ka ng China, pro-China ka, lahat. Ganito ginagawa sa atin ng China, inaapi tayo, ano ginagawa tayo? Ang ganda ng pagkakasabi nila. Tanong, sinabi niyo ba kung ano solusyon? Hindi. Nakisawsaw lang sila sa issue. Nagsinasabi nila na ganito China, pero hindi nila sinasabi kung ano dapat gawin. Hindi katulad nila Senator Robin at Senator Marcoleta, alam ang gagawin. O yung ibang senador, galit lang sila. Ayaw namin China ganyan, ganto ginagawa ng China. Nagsusumbong lang sila sa taong bayan. Pero yung solusyon, alam nyo ba kung ano gagawin? Hindi nila sinabi kung ano gagawin. Di ba? Sila Senator Marcoleta, sinabi ko ano yung magandang gagawin. Ano yung maganda gagawin ni Senator Marcoleta? Diplomasya. Walang ibang pinakamaganda po, diplomasya. Kaya nasabi ko kanina, magbasa-basa naman kasi kayo. Wala kasi kayo kasi gusto nyo, walang kapatawaran sa puso nyo. Pag nagkasala yung tao sa inyo, okay na yon. Wala na yon. Talagang wala nang pakapatawaran yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Eto, basahin po natin to Dapat tandaan ng ating mga responsableng senador. Mamaya na pala to. Dito muna tayo sa kay Robin Padilla. Tingnan natin to Senator Erwin Tulfo. Patungkol po sa kaganapan na nangyayari ngayon sa pagitan ng Chinese Embassy at sa atin pong mga senador. Ang akin po lang mungkahi sana, ako po ay naniniwala, mga mahal kong kasama, na itong usapin nito ay masyadong popular sa ating mga kababayan. At ang magsalita ka ng patungkol sa pagsasaayos ng singgalot na ito ay hindi pabor sa sino man na magsasalita nang gusto mong magkaroon ng kapayapaan. Pero sa usapin nito, ako po ay natanggapin ko kung ano ang sasabihin ng mga tao sa akin. Kung sasabihin nilang, pro-China yan. Ang hina ng mga tao na sasabing pro-China ka, pag yung China kinukwento mo, akala nila kinakampiyan mo China. Alam mo, wala nang gamot dyan Hindi mo pwede silang pakainin ng masustansyang pagkain o kaya pangaralan mo sila. Ang gamot lang po dyan sa kahinaan sa pangunawa, magbasa kayo ng Biblia. Magbasa po kayo.
Sabihin ko sa inyo, walang gamot dyan. Sabihin ko sa inyo, walang gamot dyan. Ang dami kong nakikita, napakahina mag-isip. Ho, grabe na ho, todo na ho. Sipin mo anong pinakamagandang gawin? Binubuli ka ng China. Bulihin mo rin? Sige nga. Gusto nyo, buli, pag binuli tayong China, bubulihin din natin sila? Makipagsagutan tayo, makipag-keyboard warrior tayo sa kanila? Hanggang saan mangyayari yung pag-away natin sa China? Inaaway tayo, binubomba tayo ng tubig. O sige, anong gagawin natin? Maraming vlogger po nagka-vlog ngayon na binabati ko si Senator Robin at si Senator Marcoleta. Tuta daw ng China. Teka muna, bago mo sabihin tuta ng China, ano ba ibig sabihin ng pagiging tuta ng China? Sige nga. Yeah? Ano, ibig mo pala sabihin, habang buhay tayo sa China na makikipag-away, makikipaggulo, hindi ba pwede yung tama yung naisip ni Senator Robin at Senator Marcoleta na makipag-usap tayo, yung hanggat maaari, tiyatawag na yung friendly debate. Alam mo yung tiyatawag na friendly debate, mag-uusap lang kayo sa isang venue o sa isang opisina. Ano ba kasi nangyari dun sa palaisdaan? Ano ba nangyari dun sa isda? Ba't binobomba yung tubig? Ganun. Sasagutin ng friendly din yun. Di ba ganun ginawa ni Senator Marcoleta dun sa ambassador? Hindi nyo naunawaan yun? Ano mas maganda? Yung tayo, habang buhay, nakikipagsagutan sa China, walang patutunguhan hanggang sa ikamatay natin, hanggang sa susunod na henerasyon natin, na magpapatuloy ang awayan ng China at Pilipinas. Anong kawalan natin? Sasakupin ba tayo ng China? Pag ba tayo kumampi sa China, sasakupin ba nila tayo? Anong klase itinanim sa inyo ng isang mga politiko na yan? Bakit? Alam nyo bakit tayo tinatanim naman ng politiko ng ganyan? Kasi napopolitika Sabihin ko sa inyo, bakit? Bakit? Ito Kasi yan, mga ibang politiko sasabi na pro-China, ayaw kuwari ng China. Anti-China kunwari. Kasi nakikita nila ang sambayan ng Pilipino, ayaw ng China. Kaya ginagamit nila yung pagkakataon na yun para sila kunwari ayaw nila sa China. Di ba? Ginagamit nila. Ayaw namin sa China, pero tamo, hindi nila masabi kung anong gagawin. Bukod sa ayaw mo sa China, anong gagawin mo sa China? Gusto lang nila marami silang boto sa susunod na tao kasi may balak silang tumakbo. Ginagamit nila yung issue ng China kasi sa susunod na posisyon, tatakbo sila sa mataas na pwesto. Para isipin nila, nako, maraming anti-China. O kunwari galit ako sa China para yung mga boboto sa akin next year. Ganyan ginagawa ng mga yan. Pero sa loob-loob mo, sa logic mo, ano pinakamagandang gawin? O ikaw, tanungin kita, nagalit ka sa China. Hindi ako pabor sa ginagawa ng China sa atin. Pero anong dapat gawin sa China? Sige nga, sa tingin mo, tama yung ginagawa ni Tariela? Dinodrawingin yung Pangulo? Sumagot ka, tama, mali. Dinodrawingin yung Pangulo ng China, binabastos, tama yon. Naka-uniform ka na maganda. Intelihente ka, mataas na posisyon ka sa Pilipinas, tapos gagawin mo yung Pangulo ng China, dinodrawingin mo. Di mo, tama yon? Logic ba yon? Nasa correct thinking ba yon? Sige nga, isagutin mo nga kung tama yon. Ni scientifical, ni biblical, hindi tama yun Kahit konsensya mo nila sundin mo, hindi tama yun ewan ko sa mga nagsasabi, tama yung ginagawa ni Tariela. Tama yung ginagawa na makipagbully sa China, makipagbully din tayo. Ewan ko, yung mga nagsasabi niyan tama, ewan ko, kung talaga may tama kayo. Pero mo, si Senator Robin, pro-China daw. Taong nagpapayo sa inyo para mapabuti ang lahat ng bansa, Pilipinas o China, magkaroon tayo ng relasyon na mabuti? Pro-China ba yun? Di ba? Kayo yung nagpako kay Kristo, kauri nyo. Yung mga panahon na si Kristo ay papako na sa krus. Ang tawag niya sa inyo, mga mapagpaimbabaw. Okay lang po. Wala pong problema. Ang akin pong gustong sabihin sa ating mga kababayan, alam niyo, ang isang bagay, pag hindi natin inayos, pag hindi tayo nagtulong-tulong na maayos, lalong-lalo na sa kapitbahay natin, kapitbansa natin, hindi po ito makatutulong sa atin. Hindi po ibig sabihin na ako'y pumapayag
na pagsalitaan ng hindi maganda ang ating mga kasama ng Chinese Embassy, aba hindi rin naman tama yun. Pero, hindi rin naman po tama na ang isang opisyal natin sa gobyerno na isang unipermado pa Oh. ay gagawa ng katatawanan o karikature ng presidente ng China. Yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Ikaw, tapos ka ng pag-aaral. Ang taas ng isa sa mataas ka sa posisyon sa Pilipinas. Naka-uniforme ka. Ha? Yung uniforme mo niya, pag namatay ka, ganyan pa rin uniforme ng susunod na henerasyon mo. Mapapalitan man, pero ganyan pa rin ibig sabihin. Ha? Yun ba, isasang alang-alam mo, drawing ka ng caricature? Sige nga. Oh, yung bang kapitbahay mo, hinagisan ka ng dumi sa bahay mo? Dodrawing mo siya ng caricature. Para kang bata. 'Di ba? Kausapin mo siya. Sa kabila ng pag-uusap mo, wala man nangyayari, doon ka magsisimula ulit ng bagong gagawin. Ayaw nyo pa na sabi niya na matatanda ayaw nyo na masinsinan usapan ito gagawin namin susunod. Dapat may hakbang kayo, hindi yung pabaga na lang na, bahala na, kung ano China. Tama yung mga vlogger, nagbablog ngayon labang kay Marcoleta, pati kay Setor Robin, kay Setor Marcoleta. Sinasabi nila, tuta daw ng China, sinasabi lahat nila, ginanyan tayo ng China, binomba tayo ng tubig, etc., etc., pero hindi nila masabi kung anong dapat gawin. Hindi ito lang. Tapos, anong gagawin namin? Pagkatapos na China, binuli tayo, anong gagawin natin? Gusto namin marinig sa inyo, mga vlogger. Sasabihin nyo lang, kay Marcoleta, ganyan, ginanto tayo ng China, tapos sila kinakampihan. Anong gagawin namin sa China? Aawayin ba namin? Gigirahin ba? Makikipagsagutan ba? Makikipagbulihan ba? Anong gagawin natin? Ba't di nyo masabi kung anong gagawin? Basta lang kayo nagsasabi sa mga tao na ganito ginagawa ng China sa Pilipino, ganyan-ganyan. Ano nga gagawin? Di ba, matagal ko sasabi yan anong gagawin niya? Anong gagawin? Pakinggan natin si Senator Robin kung anong gagawin Sapagkat kanina po, habang nag-uusap kami ni Senator Amy Marcos, sabi ko sa kanya, kung yan, ginawa ng China sa ating Pangulo na si Bongbong Marcos, ako'y oposisyon, pero gagawin nila yan kay Bongbong, ay unang-una po ako magagalit. Sapagkat hindi ako papayag na babawin ng kahit na sino ang Pangulo ng Pilipinas. Ito, yung sinabi ni Senator Robin na to, hindi maintindihan ng marami. Talaga, makakita mo talaga marami sa Facebook na mahihina Hindi lang 100, 1,000. Sobrang hina. Nung sabihin ni Senator Robin to, maski ang Pangulo, hindi siya papayag na apihin ang China. Alam mo, sagot nila? Sagot nila, bakit hindi ka papayag, pero pag sa papayag ka na impeach mo si BBM, hindi ka tumututol, nagsasalita rin kayo mga DDS daw. Ano ba ibig sabihin ng oposisyon? Kasasabi lang nyo, kahit ako oposisyon, pagdating sa ibang bansa, pag-uusapan ay Pangulo natin, ipagtatanggol ko ang Pangulo. Maski ako si BBM, ayoko dito sa Pilipinas kasi mahina-hinaan ako sa kanya. Pero pag binastos siya na ibang bansa, tututol ako ipagtatanggol ko si BBM. Alam nyo bakit? Dahil hindi naman si BBM ang nakasalalay na binabastos doon. Ang binabastos doon yung mga nakatira doon sa bansa na yon. Kaya hindi ako papayag. Kung pag-uusapan ibang bansa, Hindi ako papayag na gawa ng karikature kahit ako'y oposisyon. Oposisyon? Nagawa mo oposisyon? ng ganyan ang ating Pangulo. Alam nyo ibig sabihin ng oposisyon? Hindi ko sasabihin para mananatili kayong ganyan sa kalagayan nyo. Sapagkat ang Pangulo ng isang bansa, yan po ang tinatawag nating representasyon ng ating bayan, katumbas ng bandila. Kung ano ang tingin natin sa bandila, yan ang tingin natin sa Pangulo. Kaya, kung ano man po ang ginawa ni Admiral Tariela, ay pinakikiusapan ko po siya na huwag niya ulitin. Hindi, gusto nila ulit-ulitin. Sige, ulit-ulitin nyo. Di ba? Sino mali? Mga kaibigan, common sense na lang. Dodrawing niya mo ng caricature yung Pangulo ng China. Damdami mo na sundin mo Wag na Biblia, wag na scientifical Konsensya mo na lang Nanay mo na lang, kausapin mo, ma, tama ba yung ginagawa ko na yun? Tignan mo sagot.
Tapos sasabihin mo, tama ginagawa, makipaglaban ka. Hanggang saan makikipaglaban tayo sa China makipagsagutan? Sa tingin mo, ibibigay yung WPS, umaasa ka? Sa tingin mo, hindi tayo bobombahin dun sa isdaan, sa Coast Guard? Sa tingin mo, hindi tayo bobombahin doon dahil sa pakikipag-away mo, ipagsagutan ka? Kasi ang katwiran ng isang senador dyan, na ang isang daw, pag binuli ka daw, kailangan tumindig ka para hindi ka daw bulihin. Di ba? Ganun ang katwiran niya. Pero ang katwiran ng isang matalinong tao, pag binuli ka, kausapin mo dahil hindi naman bubuli sa'yo individual, kundi ang bubuli sa'yo bansa. Kausapin mo, ang tawag doon diplomasya. Anong katama? Yun na nga yun eh. Ambassador kay Marcoleta, dumalaw siya kay Marcoleta oh. Oh, bakit? Matunog ba si Marcoleta na Vice President? Kaya titira niyo si Marcoleta? Matunog ba si Senator Marcoleta? Kaya sa China niyo titira siya? Maki-China siya? Para hindi siya manalo? Ginawa niyo na dati kay Pangulong Duterte yan, pero nanalo pa rin si Pangulong Duterte. Pagkat, pag nambastos ka, babastusin ka rin talaga. Wala po tayong magagawa sapagkat duty ng kahit na sino na ipagtanggol ang kanilang Pangulo. Ang gusto ko lamang pong sabihin dito, aking mga kasama, tama po, naniniwala po ako na hindi makatwiran ang ginagawang pambobomba ng tubig sa ating mga mangingisda, sa ating Coast Guard. Pero matagal ko na rin sinabi na may budget naman ng Coast Guard, ba't di kayo bumili ng mas malakas na water cannon at gumanti kayo? Hindi naman po pwede na lagi tayo magpapaawa. At parehas naman kayong tinatawag natin tanod ng Coast Guard kayo pareho. Hindi naman kayo gray ship. Ang gray ship, yun ang military. Kapag hindi naman pwede yun. Yun ang tinatawag natin na escalation. Pero kung dalawa kayong white ship dyan, at nagbombahan kayo ng tubig dyan, walang ano yun. Walang issue yun, walang escalation yun, dahil pareho kayong tanod baybayin. Pareho kayong nagpuprotekta ng coast natin. Pero para sa usapin, nang ikaw ay magtatalumpati at gagawin mong katatawanan yung Pangulo ng isang bansa, palagay ko, May diferensya. May diferensya. Hindi na tao lang ho. Tanungin ko kayo ulit. Tama bang ginawa nun? Pag sinagot mong tama ang ginawa nun, isa lang ibig sabihin nun. Ayaw mo ng kapayapaan. Yun ang tinatawag ko si kanina. Wala ka siguro nabasa, kundi yung libro mo lang sa eskwelahan. Ni wala ka nabasang Biblia kahit Quran. Wala ka nabasa. Kaya ako nababanggit ang Quran kasi si Senator Robby Muslim eh. Tamo magsalita. Ganyan talaga pag reliyosong tao eh. Makikita mo sa pananalita sa pangunawa nila. Mas matalino sila kaysa sa ordinaryong tao nagbabasa lang. Di ba? Ako po ay oposisyon. Pero kahit sinong gumawa niyan sa presidente ko, hindi ako papayag. Ako'y tatayo din at talagang makakatikim din sa akin yun ng mga salitang hindi talaga, hindi niya makakain. Sapagkat sa akin, anuman ang political affiliation natin, pagdating sa Pangulo sa ibang bansa, iisa tayo. Solid dapat tayo, nakatayo dapat tayo sa Pangulo natin, pag-usapin na ng ibang bansa na. Kaya sana po, nakikiusap po ako sa Chinese Embassy at sa ating mga kasama na sana po ay matapos na ito, makapag-umpisa na po tayo ng magandang relasyon, pag-umpisahan natin ng pag-uusap, sapagkat, alam niyo po, meron din po tayong ibang mga kasinggalot. Tahimik nga lang tayo. Katulad po ng aking best friend sa Malaysia. Kasinggalot natin yan sa Sabah. Ilan ng Pilipinong naging stateless doon? Ilan ng Pilipinong diniport nila? Pero naging tahimik naman tayo. Wala naman akong naririnig. Kaya sana, kung ano po yung ginagawa ng iba din sa atin, pantayan din natin. Alam nyo, masakit sa akin magsalita ng
patungkol sa Malaysia dahil kapatid kong mga Muslim yan. Pero ini-example ko lang po sa inyo na meron din tayong problema sa ibang lugar na meron din ginagawang pang-aabuso din sa atin na hinihingi ko din na magsalita din kayo. At sana, bilang panghuling salita, alam nyo, nung kailan lang nakita kami ni General Torre. Ang tingin ko dyan sa taong yan, kaaway ko yan. Sa ginawa niya. Ito kasi, may pagkakataon kasi po na nagkita sila ni General Torre. Hindi rin maintindihan yun ng iba. Hindi rin maintindihan. Yan kasi talaga, mga kaibigan, na limitado ang buhay mo. Ako ngayon lang kayo nakakita siguro ng vlogger na biblical din. Dati kasi akong nagbibiblian, talagang hanggang ngayon naman, pero nagpolitics ako. Gusto kong makatulong sa tao kung paano buksan ang kaisipan nila sa lahat ng pangunawa, sa lahat ng bagay. Dahil walang ibang may hawak ng tao na buksan ng pangunawa mo, kundi yung nakapagbasa ng banal na kasulatan. Tandaan mo yan. Yan ang parang can opener yan ng utak na maututuruan mo sila, magagabayan mo sila. Nandito ako para kayo gabayan. Nandito ako para kayo buksan ang kaisipan nyo. Kayo ay para magkaroon ng matinding pangunawa sa nangyayari. Hindi makaunawaan na ginagawa kay Senator Robin nagkita sa ni Torre. Ay, ikaan niya. Nagpahuli ang kay Tatay Digong Diba? Sasabihin naman ng Pinklawan, ay iba ng mga loyalista, yung DDS nyo, ganyan yan, traidor, plastic. Hindi, plastic yun. Kasi ang hirap sa mga to, pag yung kaaway mo, kinausap mo, sasabihin nila sa Pilipinas, plastic. Pero pag Kristiyano ka ikaw ay Muslim, hindi ka plastikan yon. Ang tawag doon, pagpapakumbaba. Nakalimutan nyo yung ganun. Kasi hindi kayo nagbabasa. Ang binabasa nyo lang yung mga libro sa eskwelahan. Tama, mali. Diba? Hindi nyo naiisip yung mga ganun damdamin. Bagaman kaaway mo yan, kaaway ko to, kaaway mo yan, kaya kong makipag-usap doon, hindi siya makipagplastikan, kundi pagpapakumbaba. Nagpapakababa ako, pero kaaway pa rin kita. Kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero dahil nagkita kami sa isang lugar na hindi namin dapat pag-usapan ang ginawa niya, kundi kami mga bisita sa isang lugar, kami naging, kumbagay, diplomat na rin kami. Kami naging mahinahon sa isa't isa. Sapagkat, yun dun po ay pagpapakita sa ating mga kababayan na hindi sa lahat ng oras ay palabang ka. May mga pagkakataon na pwedeng madaan sa usapan. Yun. Kasi ang hilig sa mga Pilipino, laban tayo, laban lang. Tunay na Pinoy na dugo. Hindi na uso yan. Yung mga nagsasabi ngayon, laban tayo. Kalokohan niya, otak ang ginagamit niya yun. Otak. Di ba? Kaya po sana, inuulit ko po. Sa panahon ng Biblia, si Abraham sa si Abimelech, nagkasundo. Hindi sila nag-away. Di ba? Nagkaroon sila ng kasunduan. Bakit? Mas mainam ang kasunduan kaysa gera. Wala po akong masasabing sa mga speech, sa mga statement ng ating mga kasama. Naniniwala po akong may katwiran po ang inyong mga sinasabi. Kaya nga lamang po, sana, pagsabihan din po natin yung mga unipermadong personel ng ating bansa na magdahan-dahan din lang. Pwede ka namang mag-speech nang wala kang gagawing karikature o katatak. Hindi, gusto nila makipagsabayan kasi yun ang gusto ng Pilipino. Alam nyo, ang hirap kasi sa inyo, gumikilos kayo, kumikilos kayo batay sa gusto nyo mangyari sa 2028 na eleksyon. Yan ang nakikita ko sa inyo napupolitika Kawanan ng isang pangulo. Kaya nyo siya sabi, sige, haharasin ko China kasi yan ang gusto ng Pilipino Hindi. Makipagdiplomasya ka, mag-usap ka kaya ginagawa ng Senator Marcoleta, mas maganda yun kahit kayo numutanong. Ng bansa. Yun lamang po, maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pinunong mayorya. Dito mo tayo, tingnan natin to si Senator Marcoleta nako. Ito yung dahilan na kada dalaw, di ba si Senator Marcoleta po, bago po tumakbong senador, pumunta siya sa isang lugar, di ba nangangampanya siya dati,
Anong sabi niya sa inyo? Pag ako nanalo, babalikan ko kayo. Yung pangako niya, tinutupad niya na babalikan ko kayo. At sa pagbalik niya, grabe ang init. Tignan nyo ha. Ito ha. Totoo to. Ladies and gentlemen, we are very proud to welcome Kahit sa ibang lugar ho, pag dumalaw yan, pinagkakaguluhan talaga siya. Iba. Mas ano pa nga, parang si Sara Duterte na eh. Daig pa si BBM. Daig pa yung may ibang senador. Yung ibang senador maglalakad lang, di ba? Ha, hello. Ito hindi, pinagkakaguluhan. Kamay lang. Oh. Grabe. Di ba? May sikreto yan kung paano yung mga tao mapahype. Wala nakakaalam yan. May sikreto yan kung paano yan talaga, bakit kinasasabi ka ng tao si Senator Marcoleta. Hindi ko sasabihin. Pero kaya hinahawakan niya kasi syempre may edad na yan. 72 na yan. Pag yan dinubog yan, baka may stampede yan. Oh. Alam mo, sa ibang lugar, papapakita ko sa susunod, talagang dinudumog siya ng tao. Talagang sinisigaw talaga, Vice President, Vice President. Oh, talaga may marami sumisigaw sa kanyang Vice President, Vice President. Alam mo walang kalaban na Vice President na matibay. Sabihin ko sa inyo, maliban kay Senator Marcoleta. Maniwala kayo sa akin. Malakas to. Pag ito tumandem kay Sara Duterte, Sara Duterte, ang lakas nito, grabe, sabihin ko sa inyo. Lahat susuporta rito, mga Muslim, iba't ibang relihiyon susuporta dito. Di ba? Bakit? Kasi sila lang ang nakakagawa ng diplomasya. Yung pakikipagrelasyon na maayos sa kapwa, kapitbahay o ibang bansa. Oo. Palibasa, aral siya sa kanyang relihiyon. Yun ang turo sa kanya. Di ba? Mahalin mo, kaaway mo. Sabi niya, ewan ko ba sa mga to? Nagsisimba araw-araw to mga to, Sisimba yung mga yan. Pero yung salitang diplomasya, wala sa puso nila. Gusto nila away, gulo. Oh? Wala si Junior niyan. Sa ibang lugar, pag pinakita ko sa iyo, dudumog talaga siya. Maraming tao. Wala sa inyo niyan. Ayan ito. Ito pa. Ayan Tapos sari-sari pinagbibintangan nila Tuta ng China. Ang ganda ng pagkakasabi. Kala mo talaga, traidor. Asang-ayon ba kayo sa dalawang traidor na mas dinidepensahan pa nila ang China laban sa Pilipinas? Anong gusto nyo? Depensahan ng Pilipinas? Makipag-away tayo sa China? Hanggang kailan tayo didepensa? Hindi ba pwede tayo ay makipag-usap sa kanila? Ano ba dapat gawin? Ano ba problema nyo? Ano ba gagawin natin? Hindi, gusto nila makipagkasagutan. Naniniwala sila dati na sasakupin tayo ng China. At naniniwala rin sila ngayon na kaya nilang labanan ng China. Yan ang Sabi nila, Pilipino tuloy na matapang. Hindi sa lahat ng oras tandaan mo, palaban ka dapat. Hindi.
Tandaan mo. Misa na, sabi nga ni Senator Robin, nadadaan sa magandang usapan. Sa tingin mo, magandang usapan yung ibabato mo sa kanila? Sige nga, ngayon, tuta ng China. Oh, paliwanagin mo, ang ganda ng paliwanag ng mga yan. Ha? Daan-daan yung mga post nila, pati mga vlogger, mga ibang attorney, ha? Nakikipag-post na rin, tuta daw ng China. Sinasabi nila problema ng China, pati nila Senator Robin, pero hindi nila sinasabi kung ano solusyon. O ano dapat gawin. O tapos, ano mangyayari pagkatapos? Awayin natin ang China? Girahin natin ang China? Huwag natin pasin ang China? Takpan natin lahat ng port ng dadaanan ng Chinese? Ganun ba? Palayasin natin lahat ng Chinese dito? Anong gusto mong gawin? Diba? Anong gusto mong gawin? Hindi nyo sinasabi. Para lang kayong batang umiiyak na nagsasabi, ganyan ang China, ganyan ang China. Anong dapat gawin? Buti pa si Senator Robin at si Senator Marcoleta, sinabi yung mga dapat possible na gawin. Ano yun? Diplomasya, kausapin. Tama, mali. Di ba? Oh. Sa tingin mo, may mas maganda pa ba sa gagawin ni Senator Robin at Senator Marcoleta makipag-usap? Oh, sagot mo pa rin, ayaw mo pa makipag-away ka? O sige, ikaw ano gagawin mo una? Away mo? Yan ang matagal ko siya sabi sa inyo mga kababayan. Napupolitika kasi yan eh. Iniisip kasi ng isang politiko paano ako sa 2028 mananalo? Eh, kailangan magsasalita ako, kunwari, anti-China ako. Kasi alam ko, yung mga Pilipino, maraming galit sa China. Kunwari, ayaw ko China para ako iboto sa 2028. Di ba ganyan nangyayari? Kahit alam mo yung katotohanan na ang China dapat kausapin bago mo siya naman siya awayin. Biruin mo, mas una mo pang inaway yan kesa doon sa mga nangungurakot sa Pilipino. Di ba? Mas una mo pang inano ang China kesa doon sa mga sarili mong lahi pinagnakawang ka. Yeah? Oh. Hangang-hanga ka eh. Yeah? Oh. Okay. Hanggang dito lang po muna tayo. Paalam po sa inyong lahat.